zone ng EDSA. Bawal mag-rally sa EDSA. Except the kakampings. except Pilipinas, oo. Ibig sabihin, except nakakamping. So, parang, okay, so kayo yung eksena. Parang, bakit, sino nagmamadaling umupo sa pwesto? Si Sara? Bakit siya nagmamadali? Kayo nga nagmamadali kayong matanggal si Sara para may chance kayong makaupo sa pwesto. Mas masahol yun, be. Dahil kayo, hindi nyo kayang lumaban ng patas. Hindi nyo kayang lumaban sa sabayan. Kailangan nyo talagang pilayan yung kalaban para manalo kayo. Yes. Ganun na kasi yung bakla. Professor Shelo. I'm pretty sure ganyan ka nung high school ka siguro, na pag may nakakataas sa'yo, kailangan, naku. Ano yung mga... Kailangan meron siyang masamang trait para ikaw pa rin ang bida, no? May mga ganon di ba? May mga ganon nung high school sila lalo na yung mga achievers. Yung damang-dama talaga nila yung pagiging achiever nila. Kasi achiever naman kasi si Shelo nung high school yan. 2026. Dumating na nga tayo sa United EDSA. Biruin mo yung EDSA celebration ng February 25. 'Di ba? Sa ang kaisa-isahang grupo na binigyan ng permit para mag-rally ay yung mga grupo na nagpatalsik kay Marcos. Yung mga nagpatalsik kay Marcos. So, diba? Kakaiba na to. Simply because kailangan mo to para sa isang mas malinaw na usapan. Hindi yung I'm here. Ako. Ayan. Yes, narinig ka na natin. Sino na naman to? Si Shelo. Yung mga pasabog na pinalabas niyo sa Saldico Maleta 18 Marines, pang-intriga lang pero hindi kaya magpakulong. Panglaban nga ba sa pagmamadali lang para makaupo sa pwesto? So, yun yung concern niya. Sabi niya, hindi kaya magpakulong. Bakla ka, paano may papakulong yung presidente? Ano siya, no? Parang si Shelo Magno. Alam mo yung parang bakit ba ang dry ng kabila? Alam mo, nagpapakawiti na maasim pa sa sukang paumbok. Hello everyone. Hi. Na-miss nyo ba ako? Diyos ko Lord. Parang, ano ba si Shelo? Parang, alam mo yung parang sa barkadahan na may inuman kayo tapos biglang mo may magko-comment, yung lahat kayo parang yung matatahimik kayong lahat dahil parang girl, wala kang sound. Hello. Ayan. May sound na ako. Alam mo yun? Oo, alam mo yung gano'n, yung nagiinuman kayo tapos biglang may sisingit. Oo. Tapos lahat kayo matatahimik na parang, ay. Hindi, matatahimik kasi parang, walang yung kwento niya. Yung nakakaloka sa kanya, yung pasabog na pinalabas nyo, Saldico, parang, sino nyo? Sino ba hindi mo ba alam na si Saldico mismo ang lumabas? Wala nga nakakalam na malalabas siya Lumabas siya dahil siya na naiipit. I think Shelo, I think it's Occam Razors tayo. Yung sa'yo kasi kailangan ng grand conspiracy. Para maging totoo. Alam mo yung kailangan ng grand conspiracy na humanap ka ng 18 na Marines, humanap ka ng Saldico, ganyan. Hindi ba mas mabilis na kaya lumabas si Saldico dahil nilaglag na siya ng kanyang mga kakamkaman. So parang umamin na si Saldico na ganito ang distribution. Umamin siya na may maleta, nagko-corroborate.
Tapos, Oo. pang-intriga lang pero hindi kayang papaanong pang-intriga yung be? We're talking about 900 plus billions of pesos. Girl, we're not talking here about some failure of liquidation. This is criminality of the highest order. Tapos yan lang yung Order, comment oo. mo. Tapos Yung parang issue nyo nga, Luis Piatos eh. true. Yung issue nyo nga, talking about something you are not supposed to talk about. 'Di ba? Na wala kang personality to talk about. And yung atake nila sa confidential fund is actually very, very wrong. Kasi kung kunwari, ang concern ninyo ay transparency on how the confidential fund is being spent, ang call mo dapat doon is declassify the information. Ganun dapat. I-declassify niyo yung information na yan para mapag-usapan natin. If that is really, if that is truly your call. 'Di ba? Walang sincerity eh. Ito si hindi moist. Ito si Shelo Magno, walang katas. Diyos Alam me. mo, wala talaga siyang katas. Kita mo pa, napaka-feeling pa, meron pa talaga siyang Professor Shelo Magno, na parang, girl, branding, parang, girl, your brand is not branding, it's not selling, it's not moisturizing. Diba? Ang dami yung paut-ut ng mga branding na ganyan. Oo. Yung, ang todo lang talaga, ang ano lang talaga dyan, ang eksena lang talaga yun, Shelo. Kayo, nobody buys your stuff anymore. Look at your last rally from before. Ilan kayo? Eksena nyo, ano kami, 30,000, di ba, ang dami nila noon. Tapos nung ikalawang rally nilang trillion peso march, bakla, naging ano na lang, 2,000, ilan na lang. Tapos ngayon, ilan na lang kayo? Tapos, Bax, ito pa, nung February 25 na At ang nakakaloka nito, girl, ang nakakaloka nito, edi nag-eksena. And this is after the Bongbong Marcos and Lenny Robredo plastikan. Ayun nga, binigyan lang ng DILG na permit na mag-rally noong 25 sa ED. No rally zone ng EDSA. Alam mo ba yon nung Feb 25? No rally zone ng EDSA. Bawal mag-rally sa EDSA. Except nakakampings. except Pilipinas, oo. Ibig sabihin, except nakakamping. So, parang, okay, so kayo yung eksena. Parang, bakit, sino nagmamadaling umupo sa pwesto? Si Sara? Bakit siya nagmamadali? Kayo nga nagmamadali kayong matanggal si Sara para may chance kayong makaupo sa pwesto. Mas masahol yun, be. Dahil kayo, kayo eh, hindi nyo kayang lumaban ng patas. Hindi nyo kayang lumaban sa sabayan. Kailangan nyo talagang pilayan yung kalaban para manalo kayo. Yes. Gano'n na kasi yung bakla. Professor Shelo. I'm pretty sure ganyan ka nung high school ka siguro, na pag may nakakataas sa'yo, kailangan, naku. Kailangan meron siyang masamang trait para ikaw pa rin ang bida, no? May mga ganon eh, di ba? May mga ganon nung high school sila eh. Lalo na yung mga achievers. Yung damang-dama talaga din yung pagiging achiever nila. Kasi achiever naman kasi si Shelo nung high school yan eh. I think she was a valedictorian or something. And I'm pretty sure, ganyan yung level na tuwing may nakakataas, parang tumataas yung kilay na parang, magnanakaw yan ng candy sa kantin. May mga ganon eksena sa buhay, di ba? Para lang ma-secure nila yung spot nila. Ngayon, kaya nakikita mo yung mga comment nila, na parang, alam mo, tsaka itong kainuman. Bakit ganyan yung mga comment mo sa buhay? Ay, ito wala yung comment ko. Di ba yung, sabi mo yung sa barkadahan, pagkatapos may sisingit sa kwento, at yung nagiinuman kayo, masaya, tawa-tawa, ganyan. Tapos pagka umentrada si Shelo, magyayaya na mag-uwian yung mga tao. Hindi, alam mo yung tatahimik na parang, tatahimik, tapos, parts, na tayo. Alam mo yung, kasi di ba parang may mga gano'n na ang bigat, parang ang saya-saya nyo nagiinuman, tapos merong presence na mabigat.
Oo, Dahil sa oo. mabigat, nag-iwian na lang kayo kasi bad vibes na yung gano'n. O di kaya lilipat na lang kayo ng ano, lilipat lang na lang kayo ng bar, tas hindi niyo na siya kasama. Oo, alam niyo may gano'n? 'Di ba, Oo. naranasan niyo na ba yung gano'n na ang saya-saya ninyo, ganyan, gimmick, ganyan, inuman, tapos biglang merong presensya na ang bigat? Oo. Lipat na lang kayo ng ano, lipat na lang kayo ng ibang inuman. Pre, text-text na lang, ha. Oo, alam mo na parang, oh, hindi naman kaya magpakulong, oh, alam mo si Shelo, no? Parang, oh, anong eksena ninyo? Parang, paano hindi kaya magpakulong? Paano mo nga ipapakulong? Eh, lahat ng avenues, eh, hawak ng mga magnanakaw. So, parang, Chusera. Pero, Oo. pero ang nakakaloka doon, wala siyang pakialam about the amount of money. And, Yeah, hindi siya and offended. hindi siya offended doon. Ang iniisip lang talaga And niya, naku kung cash sa version, ha. Bultong-bultong cash version. at ang nakakaloka nito, ang feeling ko pa sa kanya, ang mas iniisip pa niya na okay lang kahit mag-trilyon-trilyon pa yung nakawan na dyan. Basta wag lang makaupo si Sarah. Oo. Ganyan ang iniisip nila. How sick you are in the head! To be honest, how sick you are in the head? Like, seriously, hindi na ito, girl, hindi na ito kabobohan eh. At least yung kabobohan, you can cure it with knowledge. But this Oo. one is, my God, girl, this is like impaired brain processing. To be Oo. honest, this Yeah, may is impairment na eh. May may impairment na dito. Parang impairment na ito. hindi na makaintindi eh. Ganon. Oh, Ganon yung this is not just mentally deranged, but physically derangement of the brain itself. Alam mo yun? Aminin niyo yan, na parang, serious? Na parang, girl, parang may sira ng tornilyo sa utak mo. Patingin ka na. And I'm pretty Oo. sure makikita ang doktor dahil, girl, why are you commenting like this? You can Oo. always say na, hindi ka ba, ayaw mo magalit na with the amount of money that was stolen just because Oo. you're scared that Sarah will be Oo. mauupo? Parang, really? Oo. That is how deranged you are. You don't care about the Filipino people. And this is not just, I think, about politics anymore. This is really physical derangement of the brain. Physically Oo. damage the brain itself. Dahil, This is greed. Actually, this is greed. Na they try to coat it in different in thick sugar coating. Pero greed talaga ito eh. You do not want to talk about the testimony of the 18 Marines and flip it as a political issue na it's about Sara being president. Okay? Girl. Okay? Girl. Hindi lahat about election, putang ina mo ka. Hindi lahat tungkol doon, okay? Matatalo actually, kayo, walang problema diyan, matatalo kayo. Hindi kailangan gamitin ni Inday Sara yung 18 Marines na yan or whatsoever. But if you are a person who loves her country, you would want this to be talked about. Eh bakit ayaw mo verify yung mga yung confidential fund information nga gustong-gusto nyong malaman kung paano ginaste. 'Di ba? Pagkatapos ito na isang bagay na verifiable that will require certain level of law enforcement by checking all the i-secure nyo na lahat ng CCTV doon sa mga lugar na binanggit sa Midas Hotel, sa lahat. 'Di ba? I-secure nyo ng lahat 'yan para makita natin kung meron bang punto tong pinangakuan na ng mga Marines yung salita nila. Hindi yata niya nakita yung hindi nakita ni Shelo Magno yung ang tawag dito yung notarized statement nila. So nag-swear in na yung mga Marines diyan. So they're already under the pain of perjury.
Yeah, well, I think if if Shelo Magno doesn't really care about that, bakla ikaw lang hindi nagki-care about that, but the Filipino people cares about Cares what the about it. the Filipino people themselves care about it. Kaya mas lalo kayong mapapalayo sa taong bayan eh. Yung mga ganyan yung hirit eh, na parang um, nagmamadali bang makaupo, nagmamadali bang makaupo. Bakla, that is the propaganda of the thieves. So you are playing for the propaganda of the thieves, no one else. You are pro-corruption. Naging pro-corruption. You are secretly that's the best way to put it. You are pro-corruption, Shelo Magno. You are secretly pro-corruption, even though you are mounting against corruption. Do you know why you are pro-corruption, Shelo Magno? Because if you speaking up against a large corruption would make your enemy look good, then you are pro-corruption inside. You don't have a principled stand against corruption in any shape or form. Hindi yan anti-corruption. You are only anti-corruption if the corruption is committed by your enemy. Gago ka. Hindi ka pro-corruption, hindi ba? Hindi ba ako tama? Hindi ba? I believe in religious in religion that's the case, in Islam, in Christianity or whatever. It's either you are pro-corruption and then you speak up against pro-corruption in any shape or form, or you are secretly would like to be the thief. You're secretly would like na makaisa, di ba? Yes. Hindi ba? Pag katoto, yung nangungurap, dead ka, ganyan. Kaya nga, alam mo yun, na ayoko magsabi na anti-corruption ako or pro-corruption ako. Sabihin mo lang na, ay nako, ganyan naman kayo, garapal kayo masyadong magnakaw. Pero you still admit na may mga nakawan talaga, pero mga bakla, iba na yung garapal. Ito kasi, garapal na to. Ibang garapal. Wala ako sa living fantasy na katulad ni Nika Gadi na and na parang ang mga eksena nila is and they lived happily ever after. Mga once upon a time. Mga elitita, nagpapatakbo natin. Bata siya mismo part ng elite. Oo nga. So ganun na eksena. Bakla, huwag ka na magsalita na anti-corruption ka. Anti-corruption ka lang kung ang corrupt kaaway mo. Pero pagkakampi mo na or favorable sa inyo yung corruption, tahimik ka. So, might as well not wear the badge na ikaw ang tagabantay ng pera ng taong bayan. Dahil nakakatakot kung nag-claim ka na ikaw tagabantay ng pera ng taong bayan. Tapos ganyan ka. Pero ganyan ka, bakla. Huwag mo na kaming baklain, bakla. Mukha kang bantay sa lakay. Hindi ka bantay, bantay sa lakay ka. Bantay sa lakay ka. So ganun na lang ang eksena ng buhay, no? Let's just file Shelo Magno among the curiosities na ayun, na convenient, corruption for convenience. Well, diba? Ganun naman talaga nangyari kung bakit ang nakawan sa Pilipinas umabot na ng trilyon. Oo, kasi lagi yung isip ng mga tao, walang magagawa eh. Oo, wala talagang magagawa. Actually, yan ang problema, yung walang magawa, ganyan. Yung mga politician, they really thrive on that. I really think that's the problem with the Filipino people na hindi talagang nandun sila sa mindset. Actually, if we're going to look at the mentality of the Filipino people, they have already resigned to the fact at binahalan na lang sa Diyos ang lahat. And what did God do? God just let politicians have more steal more trillions. Not because God wants it, but because God doesn't act. God doesn't act to change things for you.
God only works through you if you would like to change things. So that is the problem, no? That is what's going on. Nung bata tayo, million pa lang ang nakawan. Ang usapan na noon, wala lang tayong magagawa. Mga magnanakaw talaga yan. Naging bilyon. Ganun pa rin ang usapan. Wala tayong magagawa. Mga magnanakaw talaga yan. Naging trilyon na. Wala tayong magagawa kasi ganyan, ano na talaga yan. And this is what's dangerous, okay? Nung panahon ni PRD, para nagkaroon ng pause. Hindi naman pause, nainakawan pa rin, pero hindi naging ganun kagrabe. Okay? Hindi naging ganun pasabog yung nakawan. And then for 6 years, parang naganyan yung mga magna cum laude. Okay? Nung nawala si PRRD, wala na, okay na, balik na tayo sa dati. Do you see what's going on in the Philippines? So, yan ang kinakatakot ko, na maupo si Sara 6 years. Sige, sabihin natin magkakaroon ng ganyan. Bakla, pagkatapos si Sara, back with a vengeance na naman sila. Correct. At grabe yung back with a vengeance. Nung panahon ni PRD, grabe yung back with a vengeance sila, naging trilyon. Trilyon, no? Ngayon, can you imagine, si Sara maupo, ganyan, bakla, baka maging 5 trillion yan pagkatapos ng 6 years. And imagine what they're going to do with Inday. Kasi nung kay PRRD, hindi sila nakapagnakaw, anong ginawa nila kay PRRD? Pagdating kay Inday, hindi na naman sila makakapagnakaw. Imagine what they're going to do to Inday. They were gonna destroy Inday to the hilt. Like, for example, ganun ang gagawin. So, wala na magagawa. Eh, di babalik na yung mga magnanakaw. And would like to inform the viewers, and maybe the viewers would like to discuss this with their kainuman, katordyakan, kaklase, kaibigan, na 2026 na mga friends. And I'm pretty sure a lot of viewers who are watching here are in their 30s or in their 40s. Let me just remind you that the life expectancy in the Philippines is only on average up to 75 years old. So you only have 35 years, perhaps maximum left in your lifetime. 35 years. So 25 plus 35, 26 plus 35 is about it's gonna be 2062. So if you're gonna look at the past 35 years of how the corruption is going on, that is probably going to be the trend. There's going to be a dip somewhere, but the overall trend is it keeps on increasing. This is a mathematical fact, and there's nothing that you can do about it unless you break the trend by breaking the neck of everyone who's corrupt. That is now the problem, no? So kasi nga, a lot of Filipinos think that they have all the time in the world. No, you don't have any time in the world. You only have a limited time, which is in the Philippines, the average lifespan is only up to 75 years old. So that is the time frame. Okay? And it's 2026. And for the past 35 years, that's the thing that has been going on. So most probably in the next 35 years, that's the thing that's going to happen as well. And you need to place yourself, what was your role in making the trend go up that way? Because politicians are only scared when the people are violently angry. That's the truth of it. That's anywhere in the world. But if you're not, nalagpasan na nga nila ang EDSA eh. Nakalagpas na nga sila ng EDSA na parang ang EDSA sa kanila, yung ganong tipong EDSA, naku, ano lang yan? It's just an ordinary day for the politician. Ganun na sila kagarapal. Ganun na kagarapal ang lahat ng yan. And
Oo. It's 2026 Dumating and na nga tayo sa United EDSA. oo. Biruin mo yung EDSA celebration nung February 25. 'Di ba? Sa ang kaisa-isahang grupo na binigyan ng permit para mag-rally ay yung mga grupo na Nagpatalsik nag-EDSA. kay Marcos, yung mga nagpatalsik kay Marcos. 'Di So, ba? kakaiba na 'to and, what I'm gonna say is, ayun na talaga na parang gusto ko i-remind yung alam mo, I was like thinking 'no, Pilipinas lang ba sa Southeast Asia ang Metro Manila lang ang merong metro? Bakla. Ang Vietnam pala, 2 city na nila ang may magagandang metro, hindi lang isang line, Oo. bonggang-bongga, pati ang Thailand. Sabi ko, "Oh Mm. my God, the Philippines is like going to be, Kaibahan. it's already left out." Mm. That's the truth of it. Hindi ka lang left out, 'no? Yung mga sinasabi nila na magiging middle income country na tayo, that's not true. You're only ang ginagawa lang nila diyan is because a lot of income are just like yung hot money, no? Oo. So makikita tumataas yung ano, pero if you're gonna look at the quality of life of the people, my God, Metro Manila is the only part of the Philippines that has metro. Cebu doesn't Mm. have one, Davao doesn't have one, anywhere else in Naga doesn't have one, ganyan. Alam mo yon, parang we are so far behind. And we are so far behind na ninanakawan ka pa ng trilyon-trilyon. Ngayon, kung if you're going to just resign to the fact na ganun talagang Pilipinas, bakit ka pa nagbabayad ng buwis? Oo. Di ba? Kasi kung ibig sabihin, if you already resign to the fact na ganyan talaga, magnanakaw talaga yun ng bonggang-bongga, wala tayong magagawa, you don't live in a democracy, bakla. You live in a feudalism.